Please follow our social media accounts, our Facebook page, Simply Nature International, our IG account, Simply Nature Inc., and of course, our YouTube channel, Simply Nature. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Leila ng Simply Nature at nandito po tayo sa another episode ng Simply Healed. Ang topic po natin ay tungkol sa breast cancer. May breast cancer sa family ko, ano ang gagawin ko? At upang magbigay linaw sa topic natin ito or sa karamdamang ito, ang guest speaker po natin ay si Dr. Jansen, isang doktor at dalubhasa sa lifestyle. Hello, Doc. Hello everyone, glad to be here again. Yes. Doc, marami tayong questions galing sa previous webinar po natin. Yeah. Siyempre, pang ilang series na natin to, pang 6 na yata. Due to sa maraming request, kaya nagkaroon kami ng another series. May mga questions sila. Number 1 questions, Doc, dalawa to actually. First 2 question, may namamana ba ang breast cancer at sino ang at risk? Okay, yes, namamana po ang breast cancer. So, usually po, yung mga at risk po for developing breast cancer kapag meron pong family history, syempre, yung mga wala pang breast cancer, no? So, kapag halimbawa may isang kapamilya ninyo na may breast cancer, usually may genetic mutation po yan. So, pwede nyo po siyang mamana and eventually, mas mataas po yung risk nyo for developing breast cancer. Okay, so may genetic mutation. Ano po yun, Doc? Medyo, in layman's word. Okay, so ang genetic mutation ay, in simple words, ito po ay pagbabago sa inyong DNA kung saan pwede nyo po itong maipasa sa susunod na henerasyon. Okay. So, Doc, ito ba yung paghalimbawa is yung lola ko may breast cancer, maaari akong magkaroon ng breast cancer? Yes. Okay, so ayan po, meron po siyang genetic mutation. Another question, Doc, paano malalaman kung mataas ang chance nating magkaroon ng breast cancer? Halimbawa ako, paano ko malalaman na magkakaroon din ako ng breast cancer? Okay, so kagaya ng banggit ko kanina, una, dapat merong family history or strong family history ng breast cancer. So, mapababae, mapalalaki? Of course, yes. Kahit lalaki po, nagkakaroon ng breast cancer kasi po, ang lalaki may breast tissues din naman po. Hindi nga lang malaki, syempre, lalaki po kasi tayo, okay? So, more on, sa kababaihan po talaga, nagkakaroon talaga ng boobs because of their biological sex, okay? So, kapag halimbawa po, merong isang kapamilya na nagkaroon ng cancer, usually po mas mataas po tayo, mas mataas din po ang risk natin for developing cancer. And meron po tayong mga test na ginagawa upang malaman kung meron tayong mutation na ito. Okay? So, ang tawag po sa test na ito ay genetic testing. So, ang tinitingnan po natin ay yung BRCA1 at BRCA2 genes. Kapag itong genes po na ito ay may mutation, then mas mataas po or mas mataas po ang chance natin na magkaroon ng breast cancer sa lifetime po natin. Okay, Doc. Doc, isa pang question. Halimbawa, nalaman ko, ayan, meron akong chance na magkaroon ng breast cancer. Ano ang mga paraan o mga options na gagawin ko para makaiwas? Okay, so number 1, kapag halimbawa nagpa-test po tayo at nalaman natin na may genetic mutation tayo, may tinatawag po tayong prophylactic mastectomy or prophylactic removal of fallopian tubes and ovaries. Okay, so ang ibig sabihin po ng prophylaxis is preventive. Okay, so kahit wala pa pong bukol or wala pa pong diagnosed na cancer, tatanggalin na po natin ang breast. Okay? Ang reason po doon is because usually po kapag ang isang babae ay merong mutation ng BRCA1 at BRCA2, most likely sa lifetime po ng babaeng ito, magkakaroon po siya ng breast cancer. At kapag nagkaroon po siya ng breast cancer, aggressive po ang breast cancer na makukuha niya. Kaya early on, bago pa mag-develop ng breast cancer, usually, pwede na pong tanggalin yung breasts. And along with the breast, kailangan din po tanggalin yung ovaries at yung fallopian tubes. Oh, so dalawang system ng body natin ang kailangan tanggalin agad-agad? Yes. Hi guys!
Before we continue, I would just like to remind everyone, if you have any questions, just comment them down below and we're going to answer them later in the live Q&A. Paano pag ayoko magpa-opera? Kapag ayaw nyo lang po magpa-opera, then ang tanging magagawa lang natin is to have a healthy lifestyle. Okay? Paano yun, Doc? Yeah. Okay, so pupunta tayo doon in a while, no? So, bakit lifestyle? Bakit healthy lifestyle ang tanging paraan na pwede nating gawin? Okay? Walang supplements, walang gamot na kayang i-prevent ang pag-develop ng cancer. Nasa pamumuhay natin to. Okay? Bakit? May tinatawag po tayong epigenetics o yung impluwensya ng ating kapaligiran o ating pamumuhay sa ating genetic makeup or sa ating DNA na pwede nating maipasa sa susunod na henerasyon. Okay? So, itong pamumuhay natin katulad ng pagkain or nutrition, physical activity or pag-ehersisyo, pagtulog, stress management, ito pong mga ito ay mayroong impluwensya sa ating genes. Okay, so ito pong apat na ito, kaya po niyang patayin or buhayin yung mga genes natin. Mga specific na iba't ibang genes. So yung BRCA1 at BRCA2 genes, it can be turned off na parang switch. Okay? If we do a proper life, if we do the right or proper healthy lifestyle. Okay? So punta tayo ngayon doon sa healthy lifestyle na yan. So paano nga ba? So may apat po tayo, nutrition, physical activity, sleep, and stress management. Number one is nutrition. So, pagdating po sa nutrition, ang kailangan ang pagkain po natin ay whole food plant-based diet. So, ano ba ang whole food plant-based diet? Itong style ng pagkain na to ay puro gulay at prutas o puro halaman lang ang kinakain. Okay? So, pwede ba isda dyan? Hindi pwede ang isda. May reason kung bakit hindi pwede ang isda para po sa ibang topic. Okay? Hindi po siya para ngayon. Okay? Kasi mahabang kwento. Okay? So, ito po muna tayo ang i-discuss ko yung solution. Okay? So, kapag sinabi whole food plant-based diet, paano po ba ang tamang paggamit dito or ang tamang pagkain? So, very important na may itong apat na food groups na to na kakain nyo every meal. Fruits, vegetables, whole grains, and legumes. So, whole grains, sa mga halimbawa po niyan, oatmeal, brown rice, red rice. Ang legumes naman po ay beans, nuts, and seeds. Okay? So, yan siya. Okay? Very important na itong apat na ito nakakain nyo every meal dahil marami po itong antioxidants na panlaban sa free radicals kasi ang free radicals, sa alam nyo naman po, ito ang laging nagdadamage ng DNA, nagpo-promote ng aging and eventually cancer later on. Okay? So, aside from the antioxidants, nalalabanan din po ng mga pagkain na to ang chronic low-grade inflammation. Ang chronic low-grade inflammation o yung pamamaga sa katawan, okay? Yan po ay isa ring factor kung saan pwedeng mag-increase ng risk for developing cancer later on. Okay? And sa studies naman po, sa mga population studies, ang mga tao na sumusunod sa whole food plant-based diet, sila po ang populasyon kung saan may pinakakaunting diseases or mga pinakakaunting sakit. Sa kanila din po nakikita ang porsyento ng mga cancers, ang pinakamababang porsyento ng cancers. Okay? So, preventive po ang diet na ito. May kailangan lang po tayo i-supplement, which is vitamin B12. Which, bakit? Ito ay para sa isa pa pong webinar, mahabang kwento. Pero kapag ikaw po ay naka-whole food plant-based diet, very important na may vitamin B12 po kayo na i-supplement. Okay, so next, punta naman po tayo sa exercise. Hi everyone! Thank you for joining us today. If you want to have a consultation with me, just comment down below and our team will get back to you to set an appointment with me. Exercise is also very important dahil po our bodies are made to move. Okay? Usually po kapag lagi lang po tayo, kapag sedentary po tayo, lagi nakaupo, walang exercise masyado, usually po ang taba ay nag-accumulate dito sa may tiyan. Okay? So, itong taba po dito sa may tiyan natin, kapag ito po ay lumaki ng lumaki, dumami ng dumami, kahit normal ang BMI natin or nasa ideal weight tayo, mas mataas pa rin po ang chance natin for developing cancer later on. Okay? So, it's because yung mga tao na matataas ang timbang, sila po ay mas prone or sila po ay nasa state of chronic low-grade inflammation. So, yan po ang reason kung bakit
mas mataas po ang chance nila na magkaroon ng cancer later on in life. So, ang solusyon po dito ay gumalaw. Okay? At the very least, okay, so alam ko po, naiintindihan ko po na marami po sa viewers natin ngayon na may cancer na, probably stage 4 cancer at hindi makagalaw at napakasakit ng buong katawan. So, magiging mahirap po para sa inyo na gumalaw man lang. Diba, sa pagpunta lang nga po ng CR, hirap na. So, sa mga ganitong sitwasyon po, hindi po talaga natin pwedeng pilitin yung katawan natin. So, ang maipapayo ko lang po, wag lang po tayo masyadong nakahiga lang or masyadong nakaupo lang palagi. So, avoid sitting for more than 2 hours or avoid lying down for more than 2 hours. We have to move around para po yung circulation ng katawan natin ay gumalaw-galaw din. Okay? Pwede ba, Dok, yung galaw-galaw lang ng kamay? Since nakahiga sila kasi may pain sila. Or galaw-galaw lang ng paa. Hindi, kailangan nyo po talaga tumayo. Okay? So, kailangan mag-exercise. Para naman po doon sa mga tao hindi na po talaga makatayo, then magagawa lang po natin yung yung pinakakaya nyo na pong gawin na exercise, pero hindi po talagang pwedeng na hindi po kayo gumalaw. Okay? So we have to move. Okay? And then next naman, pagdating sa pagtulog. Ang pagtulog po ay dapat sa gabi. 7 to 8 hours every night. Diretso po yan. Hindi pwedeng 4 hours gigising, tapos 4 hours na naman ang tulog. Hindi po yun equivalent to 8 hours sa body clock natin. It should be straight 7 to 8 hours. Okay? So, next, bakit po napaka-importante ng tulog? Kasi po, during sleep, dyan po nagre-repair ang ating katawan. Ang DNA po natin, dyan po nagre-repair at dito rin po natin na-flush out yung mga free radicals. Okay? At dito rin po nare-replenish ang ating antioxidants. Okay? So, Dok, may tanong ako. Ako kasi nagtatrabaho sa hospital dati and may night shift. Anong gagawin ko? Yun nga. So, kapag halimbawa naka-night shift po kayo, syempre, hindi naman po kayo pwedeng tulog sa trabaho. Okay? So, hindi yun mangyayari. So, it's very important that kailangan nyo pong tingnan yung ibang aspeto na inyong pamumuhay kung saan pwede nyo silang baguhin in such a way na mas maging healthy. For example, ang diet, ang food. Doon na lang babawiin sa Doon na lang babawiin. Tapos mag-ehersisyo. And as much as possible, try to get 7 to 8 hours. Although, mahirap po yan gawin kapag night shift. Yun. And then, another one, ang night shift din po kasi, usually ang tendency is people who are on night shifts, usually pagdating sa pagkain, mas pinipili nila yung mga high-fat foods. Pizza, chicken. Because it's readily available. It's readily available. And then, syempre, din po you're under stress din. So, usually people who are under stress tend to choose foods which are higher in fat. Ang reason po dito ay evolutionary. Ganito po tayo nag-evolve. So usually in times of famine or in times of in dangerous situations, high fat foods talaga ang pinipili natin kasi ang fat po ay mas mataas po ang amount of calories niya per gram. Okay? So yun ang reason. Hindi naman na po tayo sa lahat sa pagkain ngayon. So, marami ng pagkain. Kaya kailangan natin piliin yung mas healthy. Okay? So yun po yung isang reason kung bakit kailangan natin na adequate ng sleep. Next is stress management. So katulad ng nabanggit ko kanina, people who are under stress tend to choose foods na mataas sa taba. And fats can be detrimental or can actually promote cancer growth. Kung yung fats po na yung dietary fats po natin ay kukunin natin from animal sources like butter, meat, dairy, so mga fats yan, cheese, yes, and some cakes, and then oils, yung mga mantika. Okay, so these foods can promote cancer growth. Okay, specifically saturated fats can promote metastasis and actually eventually trigger the onset of cancer. Lahat ng klaseng oil to. Yes. Okay, so all oils, all types of oils, mapa-olive oil man yan, mapa-canola oil man yan, Naku, lagot. coconut oil, okay, or other oils. Okay, so you have to avoid all types of oils. Ngayon, malamang ito iniisip nyo, Dok, kailangan naman din namin po ng fats, di ba? Saan po namin i-source yung fats namin, yung dietary fats? There are a lot of sources. Hi guys! Before we continue, I would just like to remind everyone, if you have any questions, just comment them down below and we're going to answer them later in the live Q&A. So number 1, nuts,
seeds, matataas po ito sa fat content, which are healthy fats, avocado, and then itong Simply Nature pea pars, dahil ang Simply Nature pea Yes. pars ay gawa sa microalgae. Okay. Okay, so algae is also one very rich source of essential fatty acids or omega-3 fatty acids. Okay, so personally, ako po, nagtitake po ako ng Simply Nature pea pars for the omega-3s. Okay. Okay? So, aside from stress, of course, very important substance use. Alcohol intake, smoking, you have to avoid, you have to stop because these are carcinogenic Mhm. substances. Okay? So, wag nyo na pong dagdagan. Unless gusto nyo Okay. pumunta sa lakit na maaga. Dok, may Okay. experience tayo sa stress na yan. Kasi one of our patient na stress talaga at tumaas yung ano. Yeah. Kaya huwag kayong magpapastress mga viewers. Yes. So, in order to manage stress, there are a lot of ways on how. But ang pinaka-effective po is having a positive psychology, having a Yes. positive mindset. Taking time to relax, be thankful of everything that you were blessed with despite you having, Illness. going through this period in your life. Okay? Another question from our viewer, Doc. Kailan kaya ako magpapa-breast ultrasound, mammogram, kung meron akong family history? Kasi minsan, di ba, nagpapa-ultrasound tayo pag may nararamdaman na tayong Yeah. bukol. Paano pagka meron lang family history? Okay, so very good question. Ang edad kung kailan po kayo dapat magpa-mammogram or breast ultrasound or breast ultrasound is 40 years of age. Okay, so 40 years old po yun. So kapag wala po kayong genetic risk, wala pong may cancer sa family, it's at 40 years old. Paano kung meron? So you have to know kung kailan po na-diagnose yung family member and then minus 5 years. Yun po yung edad kung kailan po kayo dapat magpa-mammogram or breast ultrasound. Example, meron po akong halimbawa na ate, for example, no, na na-diagnose. For example lang po, kunyari babae ako. Okay. Na may ate ako na nagkaroon ng breast cancer, let's say diagnosed at age 40. Okay, so kailan po ako dapat magpa-breast ultrasound? Age 35. Aha. Okay? So, yearly po yun, mammogram and breast ultrasound for surveillance. Ito daw kahit wala kang nararamdamang pain, di ba? Yes. Kung wala kang nakakapa, Yes. kailangan mong gawin. Tama? Kailangan mong gawin, yes. Kasi Okay. syempre, meron ng family history of breast cancer. Or even if kung may halimbawa may ovarian cancer sa family, then it is also another thing that na mag-prompt sa inyo na mag-undergo ng breast ultrasound or breast cancer screening. Okay. Doc, meron tayong isang patient dito, yung ayaw magpa-chemotherapy. Ipapakita natin yung kanyang interview kung paano niya na-overcome yung chemotherapy. Kung paano mo siya napilit magpa-chemotherapy. Eto siya, si Mom Says. Talagang pinagdidiin ako kay Dr. Jansen, ayoko, papers na lang pero ayoko ng chemo. Sabi niya, mas maganda raw na mag-chemo, wag ako matakot kasi nandiyan naman si papers na tutulong para ma-restore yung good cell. Nung nagtitake ako ng papers, 1 month, nakatayo na ako ng walang hawak. Nakakapagluto na ako ngayon, nakakapag-shopping. Yun At isa pa, yung side effect na sinabi nilang maluluks, hindi nangyari sa akin. Hindi ako. Dapat, mararamdaman ko yung sobrang sakit, hindi ako makakatayo, nakahiga lang ako, pero hindi ko naramdaman lahat yun. On ko dati, binigyan pa ako ng morphine, hindi ko tinetake yun. As in, wala akong pain reliever talaga. Pero lumipat ako ng onco sa St. Luke. Nagulat siya, sabi niya, yung itsura mo ngayon, dito sa mga result, lalo na yung latest result, parang hindi daw. Sinabi ko din kay doktora yung PPAR. Kaya parang naano rin siya na ituloy ko lahat kung ano yung ginagawa ko ngayon. Kasi laki nga daw ng improvement. Sa Simply Nature and PPARs, talagang may kagaling. Ayan, Doc, nakita natin yung story ni Mom Says. Doc, paano mo siya napilit na mag-chemotherapy? Actually, hindi ko naman siya talaga napilit. Nagulat din ako kasi, I mean, nung una ko po siyang kasing nakita, ayaw niya talaga magpa-chemo. So, ako din po, sumuko talaga
Pero napakita ko lang din naman po, na-explain ko naman po sa kanya yung need kung bakit niya magpa-chemotherapy at yung fear niya po kung bakit po ayaw niya magpa-chemo ay nasolusyon naman po ng PPARS. So far sa narinig niyo po, yung experience niya with chemotherapy is really very good kasi yung side effects po ng chemo hindi niya po masyadong naramdaman, which is also the same thing that Simply Nature PPARS will give you if you decide to undergo the protocol. So, paano ko nga ba siya na-convince? Actually, hindi ko rin alam. Nagulat na lang ako na nagpa-chemo na pala siya. And hindi nga po siya mukhang nagpa-chemo kasi hindi po siya naglagas ng buhok. Ang napansin ko lang po sa kanya is naging mas energetic siya. And yun nga po, mas nakakagawa na po siya ng mga gawaing pangbahay. Nakakapag-shopping. Actually, mas natakot ako sa kanya para sa COVID. Kasi mag-mall siya. Nag-mall siya. Tapos cancer patient na stage 4, di ba? So far, yun ang naging experience po namin with Mrs. Which is really a very successful story. Though, syempre naman po, ang condition po ni Mrs. ay stage 4 breast cancer pa rin po. Hindi pa naman po na-eradicate yung cancer sa katawan niya. It will be there. Okay? Pero ang magandang naibigay po kay Mrs. ay nakuha niya po uli yung buhay niya. Dok, meron siyang bone mets, di ba? Yeah. Kasi usually po yung mga may bone mets po, hindi sila nakakagalaw. Pero si Ma'am Ces, Dok, ano nga palang protocol ni Ma'am Ces? Sa PPARS? Sa PPARS, so nung time na nakita ko po kasi si Mrs., ano po siya, so ayaw niya po talaga magpa-chemo. So ang nasabi ko sa kanya, and syempre, stage 4 metastasis, sabi ko sa kanya, kailangan natin yung matapang na protocol. So ang prescribe ko po sa kanya is PPARS liquid, and then PPARS plus tablets. Okay, so yun ang prescribe ko sa kanya. And then, yun nga, with the bone mets, really nagulat din ako kasi nung nakita ko yung bone scan niya, dapat itong pasyente, sa bone scan niya, dapat itong pasyenteng to ay umaaray na sa sakit. Pero siya naalala hindi. ko yun, Dok. Nagulat ako. Sa akin. Nagulat din ako. Hindi ako makapaniwala. Maski yung onco niya, hindi rin makapaniwala. So, bakit po yun nangyari? Hindi rin po namin alam. Siguro, ano na lang po talaga, blessing din ni Lord. Hi everyone! Thank you for joining us today. If you want to have a consultation with me, just comment down below and our team will get back to you to set an appointment with me. Dok, any parting words po or advice po sa ating mga viewers for today? Okay, so alam ko po na itong nabanggit ko pong mga lifestyle advices ay mahirap pong gawin. Pero wag po kayong ma-overwhelm. Mag-set lang po kayo ng mga goals ninyo. And very important na you try to achieve your goals, okay? You work your way towards yung goals niyo and set new goals. Okay? So hindi naman po ito black and white na kapag hindi ko na siya na-achieve, wala na. Wala din na siya maging effective sa akin. Ano po yan spectrum po siya. So the more plant-based you are, the more you exercise, the more na you sleep well, then mas maganda po yung health results na makukuha ninyo. Okay, so ang advice ko lang po, slowly work your way towards yung mga goals ninyo. Then don't be afraid to ask us for a consult. Yes. If nagkakaroon po kayo ng difficulty sa mga changes na gusto nyo i-implement sa inyong buhay. Okay? At para syempre, mabigyan din po namin kayo ng proper advice at mapunta po kayo sa tamang direksyon. Yes. Yung doon po sa mga pasyente dyan or yung mga patient po or yung mga babae dyan na hindi pa po nila alam gagawin, hindi sila alam kung saan sila magsisimula, mag-comment po kayo dyan sa baba paano magpakonsulta at ipupo po namin ang inyong consultation po sa convenient time po kayo. Kung saan po kayo convenient. So, Dok, ang dami nating question. Ready ka na ba? Yes, okay. Punta na tayo sa Q&A. See you. Hello mga ka-Simple Nature! Please follow our social media accounts, our Facebook page, Simple Nature International, our IG account, Simple Nature Inc., and of course, our YouTube channel, Simply Nature. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.